Maligayang umaga sa ating lahat. Ako si Aaron John M. Lambang. Ito ang aking daily devotion para sa araw nito. At nakabatay po ito sa ginagawang daily devotion series ni Pastor Russell Ocampo na 365 Daily Devotion. At para sa araw na ito, yung tatalakayin natin na paksa ay God provides for the righteous. Ang scripture naman po natin ay Psalm 37 verse 25. I have been young and now am old, yet I have not seen the righteous forsaken or his children begging for bread. Okay, tingnan natin yung mga katuturan natin, yung mga teaching natin sa araw na ito. No? Tatlo to. God is more generous to the righteous, God's generosity is generational, at ang huli naman, God's generosity is meant to be experienced. Una, God's generosity, or God is more generous to the righteous. So, titignan natin dito sa, it's yung ano muna yung definition ng righteous, no? So, hindi sinasabi dito yung not about being good in everything, no? Yung righteous na pagiging mabait sa lahat, pagiging mabuti sa lahat, no? In everything. Kumbaga, ito yung righteousness na nakakamtan sa pamamagitan ni Jesucristo, no? Na nagpabanal sa atin, no? Kaya, based on that, na ginawa niya para sa atin, na yung nagpinabanal niya tayo, pinawalang sala niya tayo, dun nanggagaling o dun nababatay ang ating kabutihan, no? So, gumagawa tayo ng mabuti dahil tayo ay niligtas. Madalas ito yung isa sa mga pinaka-basic na doktrina, or rather than basic, isa sa pinaka-main na doktrina na tinuturo sa Biblia, na kung saan hindi tayo naliligtas sa ating mga gawa, o hindi tayo naliligtas sa ating gawa, at sa kontekst na ito, hindi nagiging generous ang Diyos dahil sa mga gawa natin, no? Kundi nagiging mas generous ang Diyos sa atin sa tuwing tayo'y righteous, sa tuwing tayo nananampalataya kay Jesucristo, no? So, due to that, based on that, gumagawa rin tayo ng mabuti. Dahil nagiging generous tayo sa kabutihan natin na pinapamahagi natin sa ibang tao, binibiyaya natin yung ibang tao, dahil niligtas rin tayo, dahil naging generous ang Diyos rin sa atin, no? Through His generosity, we too have become generous. So, sunod, God's generosity is generational. So, yung sinasabi dito is, pag nabubuhay ka ng matuwid, o matuwid, pati anak mo nadadamay, no? Hindi, kumbaga, if you live in righteousness, no, hindi hayaan ng Diyos na mamuhay yung iyong anak na mahirap o sa paghihirap, no? So, mapakita yan sa natin sa verse yun na, yet I have not seen the righteous forsaken or his children begging for bread, no? So, pag nabubuhay yung tao na binang righteous dito, hindi niya hinahayaan ng Diyos na nagsasuffer yung family ng righteous, no? So, through the righteousness of one of the members of the family, damay-damay rin yan, no? Nagiging medium of blessing, no? Siya yung nagiging daanan ng biyaya ng pamilya na iyon. Kaya, God's generosity is generational. Makikita natin na in a generation na yung parents or yung mga or rather tignan natin the sense na spiritual muna, yung spiritual na generosity ng Diyos is binigay niya sa Jesucristo na kahit anong generation ay pwedeng i-accept si Jesucristo sa buhay nila. Pwede nila makuha or may access sila sa salvation. So kahit anong generation man yun, simula sa panahon way back to the Romans or even further back, o sa naiintindihan ko, until our modern day today, no? Sa ganun, hanggang sa kasalukuyan na yung generations na yan ay nakakuha ng spiritual generosity. Pero pati na rin yung physical generosity, material na generosity sa mundong ito, kung saan mga provisions, pera, pagkain, ay yung mga bagay na yun ay hindi nawawala, or rather, hindi nawawala ang generosity ng Diyos sa mga righteous, no? Isa sa mga qualifications na i-discuss natin din, no? Which is yung second application na be qualified by living a righteous life. Hindi lahat ng sinasabi dito na generational ka, na magkakaroon ka ng generational generosity dahil na physical generosity dahil
dahil ano ka lang, you just for the sake of existing. Rather, it happens due to your righteousness, no? By living a righteous life, you become qualified to this type of blessings from God. Kagaya nga na sinabi kanina, God is more generous to the righteous. Sunod, God's generosity is meant to be experienced. So, madalas na yung binibigay sa atin is yung doktrina na pinapaalam sa atin yung na ang generosity ng Diyos ay galing ang generosity ng Diyos ay siguro spiritual na binigay niya sa Kristo sa atin, at sa ganun naaalam natin, nalalaman natin na ano ginawa ng Panginoon para sa atin. Pero hindi lang dapat natin nalalaman, kundi dapat na experience natin for ourselves yung generosity ng Diyos. So, kumbaga in the physical world, the material world, nararanasan natin yung pagtulong niya sa atin, nararanasan natin yung mga biyaya na binibigay niya sa atin. At nararanasan ko rin yun, alam ko rin yun, na in this world, na God's blessings or God's generosity is also very experiential talaga. It's meant to be experienced. Hindi lang siya bastang sinasabi na bastang generous yung Diyos, mabait yung Diyos. Hindi lang nadadaan. Ayaw niya lang yung nadadaan lang sa pagkaalam, kundi dapat nararanasan din natin, no? So, it's very theological talaga yung generosity of God from Jesus Christ pa lang. But it's also supposed to be experiential. Dapat nararanasan tayong ebanghelyo sa buhay ng pagbabago galing sa banal na espiritu, no? So, when it comes to God's generosity in all, kung isa-summarize natin, it's meant to be experienced, no? God is more generous to the righteous. And God's generosity is generational, no? Damay-damay talaga yan. Applications po natin is be grateful for God's generosity. Of course, in all the blessings that God gives you. In yung buhay mo, yung pamilya mo, yung pera, lahat ng bagay na sa paligid mo, pagsalamatan natin na galing sa Panginoon. Dahil, pag titignan natin, ang nangyayari dito, lahat yun pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Na dapat karapat dapat lamang na nagpapasalamat tayo sa mga binigay niya sa atin. Dahil isipin mo, pati tao na bibigay sa atin. Yung spouse, no? Partner, children, parents, lahat yan nabibigay sa atin, pinapagkaloob sa atin ng Panginoon bilang isang biyaya, bilang generosity niya sa atin. So, be qualified by living a righteous life. Kagaya na sinabi ko noon, a qualification of experiencing many of these blessings na this generosity, this experiential generosity. Lahat ng tao lahat nakakaranas ng generosity ng Panginoon, yung grace of God. Also access to Jesus Christ as well, yung salvation. But God is more generous to the righteous, no? So, claim the promise, claim the blessing by becoming righteous as well. Sunod, be a blessing to your family. So, be a blessing to your family that as the blessing is, or yung generosity ng Diyos ay generational. So, na-access yan ng mga anak mo, grandchildren mo, through your own righteousness, through the blessings given to you, umaabot yun sa anak mo. And through the life that you've lived, showing to your children na experiential na spiritual saving sa'yo, or spiritual salvation na binigay sa'yo ng Panginoon, ay nakikita rin nila, dahil doon, nagiging generational rin. Ikaw yung nagiging medium kung saan nakikita nila, kaya importante ang Panginoong Hesukristo sa buhay ng isang tao, dahil nakikita nila sa iyo, napapatunayan mo na, ganito pala dapat mabuhay ng isang Kristiyano, o ganito pala ang buhay ng isang Kristiyano. So yun lamang, salamat sa pakikinig at mabuhay.